Mapagpalang araw po sa inyong lahat, pati na rin sa inyo, Miss Kay. Siguro'y maiyahalin tulad nyo ang kwentong ibabahagi ko sa mga nababasa nyo lamang noon sa mga libro at pocketbooks. Hindi ko rin kasi akalain na mangyayari ito sa aking buhay. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Amanda. Hindi ko tunay na pangalan. 30 years old na sa kasalukuyan. 2019, nang mangyari, Miss Kay, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Hindi ko masasabing masaya ang aking karanasan, pero alam kong maaari itong magsilbing aral sa karamihan. Hindi naman sa pagmamalaki, ay maraming humahanga sa akin dahil na rin sa angking kong ganda. Maputi akong babae, matangkad at may magandang pangangatawan. Kontesera ako, Miss Kay, mula pagkabata. Madalas akong sumasali sa mga beauty contest, hindi dahil sa sash o trophy, kung hindi para sa pera ang mapapanalunan ko. Nagmula ako sa mahirap na pamilya. Kung kaya naman, nagawa kong gamitin ang aking ganda para makatulong sa aking mga magulang. 5 kaming magkakapatid at pangalawa ako. Akala ko nga hindi na ako makakapag-asawa dahil sa dinami-dami ng mga manliligaw na pumupunta sa bahay ay wala man lamang akong nagugustuhan sa kanila. Pero nagbago ang lahat nang makilala ko si Sir Leo. 46 years old siya noon. 24 naman ako nung mga panahong yon. Isang mayamang negosyante. Siya ang nagmamay-ari ng pinakamalaking buy and sell ng Kopra sa amin. Mas matanda siya ng doble hamak sa aking edad dahil kung iisipin ay halos magkaedad lamang silang dalawa ng tatay ko. Pero sa kabila ng edad nito, napanatili niya naman ang magandang katawan at masasabi ko namang may itsura din to. Papakasalan kita at bibigyan ng magandang buhay, Amanda. Ito ang mga bagay na pinangako ni Sir Leo sa akin na mabilis niya namang tinupad matapos naming maikasal. Sabihin mang wala akong nararamdamang pagmamahal para sa kanya nung mga oras na iyon, dahil na rin sa kagustuhan kong makabangon mula sa kahirapan, ay pumayag akong pakasalan siya. Hanggang sa paglipas ng mga araw, ay unti-unti ko rin siyang natutunang mahalin. Mabait na lalaki si Leo. At hindi naman kasi siya nagkulang na iparamdam ang pagmamahal niya, hindi lamang para sa akin, kung hindi maging sa pamilya ko. Kung tutuusin, siya ang naging dahilan kung bakit naging maluwag ang buhay namin at nakapagpatayo kami ng sariling bahay. Gusto mo bang halikan kita para mawalang stress na nararamdaman mo? Biro ni Leo sa akin matapos nito kong mahuling napapailing sa aming beranda. Sino ba naman kasing hindi mai-stress? Malaking halaga ang naibigay nito sa mga magulang ko kamakailan dahil humiling daw silang makapagpatayo ng maliit na sari-sari store. Natutuwa naman ako dahil katulad ko ay gumanda na rin ang buhay ng pamilya ko na dati ko pang pangarap para sa kanila. Pero kasi ayoko lang abusuhin ang kabaitan ni Leo. Maliban kasi ron, alam kong humiram din sa kanya ang isa kong kapatid na nasa Maynila. Habang naambunan din ang kita namin mula sa negosyo, ang mga kamag-anak kong wala namang ibang ginawa dati kung hindi insultuhin at siraan ako sa buong barangay. Ikaw kasi, pinagbigyan mo na naman yung gusto nilang lahat. Hindi ba pwedeng magtanong ka muna sa akin, Han? Alam mo namang inaabuso ka na ng pamilya ko, pero wala ka pa ring imik. May halong inis kong sabi sa kanya na nasundan naman ng malalim na buntong hininga. Mataman niya naman akong tinitigan, tsaka nginitian ng matamis.
Stop worrying and let them enjoy the blessings, honey. Hindi naman tayo palaging nagbibigay sa kanila. At isa pa, pamilya mo naman sila. Hindi naman sila kung sino lang. Sinadya kong magsalubong ang mga mata naming dalawa. Dahil alam kong may karapatan talaga akong pangaralan siya ngayon. Okay, ayokong magmukhang kontrabida kung kaya naman hinahayaan kita sa mga desisyon mo. Seryoso ang boses kong sambit. Pero, hindi ba? Namigay na kasi tayo nung Pasko. Wala naman tayong nakalimutan. Bawat isang bahay may natanggap. Sobra-sobra rin yung mga binigay mo sa pamilya ko. Basta last na to. Huwag ka nang mamimigay ng hindi ko nalalaman, okay? Kung hindi, magkakatampuhan talaga tayong dalawa. Pagkatapos kong sabihin yon kay Leo, nangako naman siya sa akin na hindi na mauulit. Sinabi niya rin na sadyang mahal niya lang ako, kung kaya't gusto niyang makitang masaya ako, pati na rin ang mga mahal ko sa buhay. Hanggang ngayon kasi, ay nahihiya pa rin ako kay Leo. Nahihiya akong tanggapin ang monthly allowance na binibigay niya sa akin. Pero wala naman akong magawa dahil diretso yung pumapasok sa bank account na pinagawa rin naman nito para mapaglagyan ng mga pangangailangan ko. Maliban sa savings, may mga credit card din akong hindi ko naman nagagamit masyado. Mabait at talaga naman kasing mapagbigay ang asawa ko. Siguro dahil na rin mayaman na talaga ito noon pa. At hindi naman humihina ang negosyong koprahan sa probinsya namin, kaya hindi problema sa kanya ang pera. Kung tutuusin, ay marami namang mga babaeng nagbibigay ng motibo sa kanya noon. Pero ayon dito, noong makita niya ako sa pageant, ay naging interesado na siya agad sa akin. Sabi pa ng mga chismosa sa aming barangay, daig ko pa raw ang nanalo sa loto o nakapag-asawa ng foreigner dahil naging asawa ko si Leo. Pero sabi nga nila, walang perpekto sa mundong to. Dahil sa likod ng masaya naming pagsasama, ay may kalungkutan din akong nararamdaman sa tuwing nakakasama namin ang kanyang pamilya. Hindi boto ang pamilya ni Leo sa akin. Dahil peperahan ko lamang daw si Leo. Pero alam ko naman na hindi yun totoo. Pero alam ko rin na hindi ko maiiwasang isipin nila yun sa akin. Kaya pala parang may naaamoy na naman ako. Maarating reklamo ng hipag ko habang papalapit kaming dalawa ni Leo sa kinaroroonan nilang lahat. Nakita ko kung paano napangiti ang ibang kamag-anak nila habang pigil tawa naman ang karamihan. Kulang na lang ay tawagin nila akong gold digger at manggagamit ng derechahan. Tradisyon kasi ng pamilya ng asawa kong pagsabayin ang selebrasyon ng kaarawan ng aking biyanang lalaki at bunsong kapatid na babae ng aking asawa. 2 araw lang kasi ang pagitan, kung kaya naman ginagawa nilang enggrande ang party. Madalas kong ang tawaging mansyon ang bahay na ginagawa nilang venue dahil sa mayroon tong malawak na hardin at may malaking swimming pool sa likuran. Sabihin mang sanay na akong maging panghimagas ng pamilya ni Leo, pero tao pa rin naman akong naiinsulto at nakakaramdam ng sakit paminsan-minsan. Madalas pasok sa kaliwa, tsaka tatagos sa kabilang tenga ang masasakit na mga salitang naririnig ko tungkol sa akin. Yan ang napapala mo kapag nag-alaga ka ng baboy na hindi nanganganak. Muling sabi ng hipag ko habang nakatingin sa direksyon ko. Kasalukuyan na kaming kumakain sa isang mahabang mesa habang pinag-uusapan naman ng mga ito ang napili nilang negosyo. Pigiri lang naman ng bunso nilang lalaki ang topic pero tumatagos pa rin sa akin ang mga mata nito. Sa kabila ng manaririnig namin, tahimik pa rin nakaupo si Leo sa tabi habang kumakain. Wala itong naging reaksyon sa mga naririnig namin. Wala naman akong balak hilingin kay Leo na ipagtanggol ako sa pamilya nito dahil ayoko nang pag-umpisahan na naman ako ng gulo
Tulad na lamang noong nalaman ng mga itong ikakasal na kaming dalawa. Sabi nila ay inakit ko lang daw si Leo, kaya niya ako nagustuhan, which is may pagkatotoo naman. Hindi ko naman kasi akalaing may pupuntang mayamang lalaki sa pageant at matutulala habang nasa taas ako ng stage. Alangan naman manahimik lang ako sa isang tabi. Siyempre gagawa ko ng paraan para manalo sa contest dahil kailangan kong kumita ng pera. Hindi ko naman akalain na pati ang puso ni Leo ay mapapanalunan ko. Hindi ako nagpakita ng motibo kay Leo, pero sinalubong na lang ako ng malahiganting bouquet ng mga bulaklak pagkatapos. Maliban doon, may sikreto pa kaming hindi sinasabi sa kaniyang pamilya, na ako ay 2 buwan ng buntis at naghihintay na lamang kami ng magandang pagkakataon para sabihin sa kanila ang magandang balita. Natapos ang okasyon nang wala akong narinig na mabuti mula sa mga kamag-anak ng aking asawa. Kung hindi pa kami nilapitan ng biyanan kong lalaki, ay hindi ko mararamdamang miyembro ako ng pamilya. Okay ka lang ba, Amanda? Salamat nga pala sa binigay niyong regalo ni Leo. Alam na alam niyo talaga kung anong gusto ko. Sabi ng matanda habang nakangiti sa aking harapan. Napangiti na rin ako dahil sa totoo lang, ang biyanan ko lang naman ang aking naging kakampi sa kanilang lahat. Kahit na naka-wheelchair na ito, ay kagalang-galang pa rin tong tingnan. Siya lang ang tanging nagpakita sa akin ng kabutihan magmula pa noong kinasal kami ng anak nito. Walang anuman po yun. Masaya po kaming nakikita kayong masaya. Happy birthday po pala ulit. Kahit papaano ay masasabi kong sulit naman ang pagpapakitang tao ko sa kanilang lahat. Dahil napasaya namin ang mismong birthday celebrant. Hindi nga nawala ang ngiti sa mga labi ko buong gabi hanggang umaga. Han, pwede ba akong sumama? Medyo naiinip na kasi ako dito sa bahay eh. Sabi ko nang malamang pupunta ng warehouse si Leo. Pero imbis na pagbigyan ang hiling ko, ay napabuga lamang siya ng marahas na hininga. Dito ka na lang, honey. Makakasama sa inyo ng baby natin ang amoy ng kopras. Alam mo namang babaho at mainit sa warehouse, di ba? Kung hindi pwede sa warehouse, hayaan mo na lang akong pumunta ng mall. Kahit sunduin mo na lang ako pagkatapos ng lakad mo. Nagmamakaawa ang mga mata kong tumingin sa kanya. Sa pag-aakalang lalambot ang puso nito, pero wala pa rin nangyari. Hindi na. Hayaan mo, pag hindi na ako busy ipapasyal kita. Baka mamaya kung ano pang mangyari sa'yo doon. Wala tuloy akong nagawa kung hindi manatili na lang sa bahay hanggang sa naisipan kong magpahangin muna sa labas. Sa garden ako dinala ng mga paa ko. Mas mabuti na kasing nakakakita ako ng mga bulaklak para maibsan ng kaunti ang inip na nararamdaman. Mabuti na nga lamang at napakalawak ng bakuran, kaya masarap maglakad-lakad. Hindi ko akalain na ang dating hirap sa buhay ay ngayon ay nakatira na sa isang malaking bahay. At higit sa lahat, hindi na ako mamumroblema sa pera. Hindi ko na kailangang sumali sa mga pageant para lang kumita ng pera at maging ang pamilya ko ay naging maayos na rin ang kalagayan. Ayos lang na hindi ako tanggap ng pamilya ni Leo. Ang importante ay mahal ako ng asawa ko. Ang ikinakabahala ko lamang ay baka ang nararanasan kong treatment ngayon ay manarasa Ang ikinakabahala ko lamang ay baka ang nararanasan kong treatment ngayon ay maranasan rin ng aking anak. Hindi naman siguro. Ilang pulgada na lamang ang layo ko mula sa paborito kong pinupuntang spot sa garden nang bigla kong mabundol. Medyo matigas at talaga namang sobrang tangkad kung ikukumpara sa akin. Sorry po, ma'am. Mahalata ang kaba sa boses nito dahil nautal pa siya ng bahagya sa harapan ko. Pasensya na talaga, ma'am. Hindi ko sinasadya. Mabuti na lang at balikat ko lang ang tumama dito. Kung hindi, ay baka naparaning na ako ngayon sa sobrang takot. Hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari
Kung sakaling sa tiyan ko tumama ang siko niya, lalo na't medyo malakas ang pagkakabangga namin sa isa't isa. Okay lang ho ba kayo, ma'am? Hindi ako masyadong pamilyar sa lalaking nasa harapan ko ngayon. Kung kaya naman mabilis na napakunot ang noo ko habang nakatingin sa kanya. Bago ka? Tanong ko habang pinagmamasdan ang suot niyang uniforme. Hindi naman kasi yun naiiba sa suot ng mga gwardiya dito para bantayan itong bahay. Mas bata nga lang ito kung ikukumpara sa mga napipili ng asawa ko. At sa unang tingin ay masasabi mong higit sa pagiging gwardiya ang trabaho niya dahil maliban sa sobrang tangkad nito ay matipuno rin ang katawan. Magalang naman siyang sumugot sa akin, kung kaya't kahit papaano ay nabawasan na rin ang pagdududang nararamdaman ko. Ano nga palang ginagawa mo dito sa garden? Tanong ko sa kanya para tuluyang tuldukan ang kuryosidad ko. Agad naman tong sumagot. On patrol po ako, ma'am. Nag-iikot po muna ako bago palitan ng mga nakatokang gwardiya ngayong umaga. Kasama po sa trabaho ko ang magrubing muna. Gumalaw ang kamay nito na parabang sinasadya niyang makita ko ang hawak na time card. Napatango na lamang ako. Mukhang nagsasabi naman kasi siya ng totoo. At hindi rin ito katulad ng mga gwardyang sinibak ng asawa ko dahil nahuli naming natutulog o kaya ay nagliliwaliw sa oras ng trabaho. Rodel de la Rosa. Mahinang bulong ko pa habang pinagmamasdan to mula sa malayo. Hindi naman siguro ako nagkamali ng basa sa pangalang nakalakip sa hawak niyang papel. Sa susunod na makikita ko siya, makikilala ko na siya kahit papano. Kumusta, ma'am? Sa pangalawang pagkakataon ay muli kaming nagkita ni Rodel. Normal na usapan lang naman sa umpisa. Hanggang sa unti-unti kong napapansin na gumagaan na ang usapan naming dalawa. Pakiramdam ko nga, nagawa nitong kunin ang kiliti ko, kung kaya tawa lang ako ng tawa kapag kausap ko siya. Sa totoo lang, wala akong balak na sabihin kahit kanino ang tungkol sa pinagmulan ko. Pero para bang kusa namang lumalabas ang dating Amanda sa harapan nito. Pakiramdam ko, sa tuwing kausap ko siya, nagkakaroon ako ng pagkakataong magpakatotoo sa sarili ko at mailabas ang emosyong nararamdaman ko. Kung sakali bang wala akong asawa, magugustuhan mo ko, Rodel? Tanong ko. Alam kong nagulat siya sa tanong ko at saglit na natigilan bago sumagot. Oo naman, pero ano bang magagawa ko? Hindi naman kita pwedeng agawin sa kanya. Tsaka hindi ko kayang tapatan ng asawa mo kung luho at yaman ang pag-uusapan. Tsaka mabait si sir. Security guard lang ako, Amanda. Wala akong maibibigay na magandang buhay sa inyo na magiging anak mo. Alam kong hinihintay nito kung sumang-ayon sa sinabi niya, pero hindi ko ginawa. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang ikinulong ko ang mukha nito sa mga palad ko matapos kong masiguradong walang ibang taong nakakakita sa aming dalawa. Hindi ka basta security guard lang, Rodel. Nagagawa mo nga akong pasayan eh. Ewan ko ba? Basta masaya ako sa tuwing kausap kita. Talaga? May ngiti sa labi nitong tanong habang titig na titig sa akin. Hindi ko na siya nagawa pang sagutin nang maramdaman ko ang kamay nitong nakahawak na rin sa mukha ko tsaka marahang pinapadaan ng daliri ang malambot kong pisngi. Walang mga salitang lumabas mula sa akin ng mga oras na yun. Basta't napatango na lamang ako sa harapan niya. Masaya rin ako kapag magkasama tayong dalawa, Amanda. Kapwa kami nakangiti sa isa't isa ni Rodel. Hanggang sa tuluyan na kaming nadala sa aming mga emosyon. Nang marating namin ang stock room na pinaglalagyan ng mga gamit sa hardin, ay hindi na namin napigilan ang bugso ng aming mga damdamin. Nag-aalinlangan pa sa una si Rodel, pero sinabi ko sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil akong bahala. Hindi malalaman ni Leo ang mangyayari sa amin. Kumawala ang makulog ang ngiti sa mga labi nito hanggang sa naramdaman ko na lamang ang kamay niya sa aking batok.
Mag-iingat ako, Amanda. Ang mga salitang iyon ang naging hudyat upang tuluyan na akong bumigay sa init na nararamdaman naming dalawa ni Rodel. Hinayaan kong maglakbay ang mga halik nito sa aking leeg, papunta sa aking tenga, hanggang sa tuluyan na nitong maangkin ang mga labi ko. Malaking kasalanan ang ginagawa natin, Amanda. Kapos ang hiningang napatango lamang ako sa kanya. Pero ano pa bang magagawa natin, di ba? Nandito na tayo, Amanda. Wala nang atrasan. Tama siya. Alam kong mali ang ginagawa naming dalawa, pero ginusto ko pa ring ipagpatuloy yun hanggang sa hindi ko na malayon miski na magtatagal kami ng ilang buwan. Oo, tama kayo. Bawat araw na wala ang asawa kong si Leo ay kay Rodel ako tumatabi. Hindi ko alam, pero siguro kasi mas napapasaya ko ni Rodel sa kama kesa sa aking asawa na dala marahil ng edad ay medyo mahina na at palaging busy rin sa trabaho. Isang araw, pinaglilihan mo ba ang mga bulaklak sa garden, honey? Napapadalas yata ang pagpunta mo doon lately. Matamis na ngumiti sa akin si Leo habang sabay kaming kumakain ng umagahan. Ako naman ay muntikan ng mabulunan. Bigla akong kinabahan. Wala kasi akong nabanggit sa kanyang madalas ako sa hardin. Ibig sabihin, nagawa nitong tingnan ang nilalaman ng mga CCTV footage. Napatitig naman sa akin ang aking asawa. Yung tipong alam kong naghihintay siya ng magiging sagot ko. Hindi naman, mas gusto ko lang nakikita yung mga bulaklak araw-araw, Han. Nawawala kasing inip ko at parang nababawasan din yung morning sickness ko. Sabi ko na lang. Sunod-sunod ito ang napatango. Don't worry, hindi ba't prenatal check-up mo sa susunod na linggo? I'll bring you somewhere beautiful. Pupunta rin tayo ng mall. Anya habang hindi pa rin nawawala ang matamis ng ngiti. Kailangan kong bumawi sa inyo ng baby natin dahil naging busy ako lately. Gusto mo bang ibili kita ng mga maternity dress? Hindi ko na itago ang naramdaman kong excitement sa nasabi nito. Pero may parte din ng pagkatao kong parang mas gusto ko na lamang manatili sa bahay upang makasama ang si Q. Makalipas ang ilang minuto ay umalis na ang asawa ko papunta ng warehouse. Habang naglalakad ako papuntang hardin, marami ring pumapasok sa isipan ko. Pakiramdam ko, utak ko mismo ang tumitimbang kung alin nga ba ang mas mahalaga sa akin ngayon. Ang kalingang natatanggap ko mula sa aking asawa o ang lihim na kaligayahan ko sa piling ng aming security guard. Kanina pa ako naghihintay sa'yo, mahal. Hindi ako agad nakasagot kay Rodel. Bagkus, napapikit na lang ako muna habang dinadama ang init ng yakap na ginagawa nito sa akin mula sa likuran. Sorry, medyo natagalan lang yung alis ni Leo eh. Oras na ba ng trabaho mo? Tanong ko. Gustuhin ko man kasing silipin ang orasan kanina ay hindi ko magawa dahil baka makahalata si Leo. Alam ko kasing kanina pa naghihintay si Rodel sa akin, kaya pagkaalis ng aking mister, ay nagmamadali akong pumunta o nagmadali na akong pumunta ng hardin. Nang maupo ako sa harapan niya, agad naman itong lumapit sa akin, tsaka mabilis akong kinintala ng halik sa pisngi. Huwag kang mag-alala, may mahigit 30 minutos pa naman, tapos na rin naman ako makapag-grooving. Muli siyang ngumiti habang abala na ito ngayon sa kamay kong hawak-hawak niya. Kanina ka pa pisil ng pisil dyan ah. Nanggigigil ka na naman sa akin no? Sabi ko tsaka binaningkitan siya ng mga mata. Halata ba? Anito habang nilalapit ang sarili sa akin. Nagsalubong ang aming mga tingin at nagkatitigan kaming dalawa. Oo, halatang may binabalak ka na naman. Hindi ba pwedeng sinusulit ko lang ang pagkakataon, mahal? At bakit naman? Siyempre, lumalaki na tiyan mo at pag nanganak ka na, malamang mahihirapan na tayong magkita kasi busy ka na sa magiging baby niyo ni Sir Leo. Ramdam ko ang lungkot sa boses nito, kung kaya naman minabuti kong pagaanin muna ang usapan. Mamaya ko na sasabihin sa kanyang tulad nito
ay pumasok na rin sa isipan ko ang bagay na kinakatakutan naming mangyari, ang maghiwalay. Habang tumatagal kasi, ay mas nadaragdagan lamang ang kasalanan namin at marahil ito na ang tamang panahon para gumising kami sa mahaba naming panaginip at harapin na ang buhay na nararapat para sa aming dalawa. "Oh, bakit parang naiiyak ka?" Sabi ko na may kasamang tawa. Napatitig siya sa akin, tsaka magkakasunod na umiling. "Wala naman, ang mabuti pa, labas ko na lang yung panggigigil na nararamdaman ko para sa'yo. Para sipagin naman ako sa trabaho ko mamaya." Anito sabay angkin sa mga labi ko. Napangiti ako at tumango habang tinugunan ko ang ginagawa nito sa akin. Malalim ang ginawa naming palitan na para bang sabik at uhaw kaming dalawa sa isa't isa. Nasa kalagitnaan kaming dalawa nang makarinig kami ng kaluskos mula sa labas. Pero imbis na huminto, ay nagpatuloy lang kami dahil inakala naming wala lamang iyon. "Kaya ba palagi kang narito, Amanda? Dahil may iba kang pinagkakaabalahan?" Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ang boses ni Leo mula sa pintuan. Otomatiko kaming napakala sa isa't isa ni Rodel. Kapwa na taranta at kinakabahan sa pagkabisto sa amin ng aking asawa. "Leo? Gustuhin ko mang magpaliwanag at lusutan ang sitwasyong kinaroroonan ko ngayon. Alam kong hindi na pwede. Pareho kaming nalasing sa sarap na nararamdaman ni Rodel, kung kaya't hindi namin nagawang mailak ang pinto ng stockroom. At ito ang kabayaran sa kapusukan naming dalawa ni Rodel. Hiyang-hiya ako sa sarili ko ng mga oras na yon, Miss Kay. Wala rin akong nagawa nang dinampot nila si Rodel at dinala kung saan. Basta ang alam ko lang, para akong pinipira-piraso ng nandilisik na mga mata ng aking asawa. Patawarin mo ko, Leo. Kulang na lang lumod ako sa harapan niya, habang patuloy pa rin sa pag-agos ang mga luha sa magkabila kong pisngi. Pero imbis na kausapin ako, ay hindi yon ang masalitang narinig ko mula kay Leo. Tuluyang nawala ang lambing at pagmamahal na pinaparamdam nito sa akin, at para bang tuluyan yung napalitan ng matinding galit at pagkamuhi. "Nandidiri ako sa iyo, Amanda. Nagawa mo pang idamay sa kababuyan mo ang magiging anak natin. Akala ko iba ka, na matino ka, at hindi ka katulad ng mga una kong nakilalang babae. Pero mali, kaparehas ka rin pala nila. Ipinagtanggol kita sa pamilya ko, Amanda, dahil hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nilang lolokohin mo lang ako. Pero mali pala ako. Dahil tama sila. Ipinakita mo lang sa akin na tama ang pamilya ko, Amanda." Pinangunahan man ng panghihina at takot na nararamdaman, ngunit nagawa ko pa ring harapin ang kabayaran sa kasalanang nagawa ko sa aking asawa. Tinanggap ko ang lahat ng masasakit na mga salita mula sa kanya, hanggang sa unti-unti akong nadurog at nanghina sa kinauupuan ko. "Hindi ka pwedeng umalis sa pamamahay na ito hanggang sa hindi mo pa naipapanganak ang anak ko. Nagkakaintindihan ba tayo, Amanda?" Magmula ng araw na yon, ginawa ko ang lahat ng mga pinag-uutos ni Leo para sa ikabubuti ng batang nasa sinapupunan ko. Sinubukan ko pa rin siyang kausapin at humingi ng tawad sa kanya at humingi ng pangalawang pagkakataon, pero wala na. Hanggang sa dumating ang araw nang pinakihintay naming dalawa ni Leo. Sa wakas, masisilayan na rin namin ang bunga ng pagmamahalan naming sinayang ko lang dahil sa kalandian ko. Masakit mang sabihin, pero wala akong nagawa nang umalis si Leo kasama ang aming baby. Iniwan niya ako kasamang family doctor at nurse nang hindi man lang ako kinukumusta o kahit ngitaan man lang, dahil nagawa ko ng mabuti ang pinakahuling request nito sa akin. Nang wala na silang lahat ay naging sobrang tahimik
sa kwartong kinaroroonan ko. Walang ibang kaluskos na maririnig hanggang sa tuluyan na itong pinalot ng mahagulgol ko. Ilang linggo matapos itong masiguradong nasa maayos na akong kalagayan, ay sinabi ni Leo na wala na akong puwang sa bahay niya. Sinubukan kong magmakaawas sa kanya kahit para na lamang sa anak naming dalawa, pero nagmatigas to. Tangi ang sarili ko lamang ang mayroon ako habang naglalakad papalayo sa lugar na kinaroroonan ng mag-ama ko. Hindi niya ako hinayaang magdala ng damit o kahit konting pera dahil siya naman daw ang nagmamay-ari ng lahat ng yun. Sinubukan kong bumalik at humingi ng tulong sa aking pamilya, pero nang malaman nila ang nangyari ay paulit-ulit lamang nila akong sinisisi. Hindi raw ako nakontento. Nakakutsyon na ako, pero nagawa ko pa raw bumalik sa papag. Sinabi nilang kasalanan ko dahil masyado kong nagpadala sa tukso at mas pinili kong sirain ang magandang buhay na binigay sa akin ni Leo kesa sa isang security guard na meron na palang asawa. Oo, tama, Miss Kay. Napakalaking tanga ko. Nalaman ko na may asawa na pala si Rodel at may 2 anak na rin. Magmula noon, halos araw-araw akong pumupunta sa bahay ni Leo para humingi ng pangalawang pagkakataon. Hindi ako sumukong ipakita sa kanya na labis kong pinagsisisihan ang mga nangyari at gusto kong tumayo na ina sa aming anak. Pero nitong huli ay napag-alaman kong nagawa niyang dalhin sa ibang bansa ang aming anak. Gustuin ko magsundan sila pero wala akong kakayahan, Miss Kay. Pakiramdam ko ay mababaliw ako sa bawat araw na alam kong imposibleng makita at mahawakan ko ang aming anak. Kung maibabalik ko lang sana ang lahat. Sana hindi ganitong buhay ang mayroon ako ngayon. Kung iningatan ko lang sana ang pamilya ko. Sana'y masaya ko sa piling ni Leo. Hindi ko tuloy alam kung dapat ko pa bang ipagpatuloy ang buhay na mayroon ako. Kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko alam kung paano ko makakabangon. O kung may pag-asa pa bang natitira para sa akin. Kahit ilang taon na ang lumipas, Miss Kay, ay masakit pa rin sa akin sa tuwing naaalala ko ang sinayang kong pamilya. Hanggang ngayon ay paulit-ulit pa rin akong nagsisisi sa lahat ng nagawa kong kasalanan. At sana pagdating ng panahon na ngayong 30 years old na ako, ay makahanap pa ako ng lalaking tunay na magmamahal sa akin. Hanggang dito na lang po ang ibinahagi kong istorya sa inyo, Miss Kay. Nagmamahal, Amanda.